Tulad ng sinabi ko sa inyo kanina, no? Habang iikot ako dito sa school for the last time, dahil temporarily malilipat ako sa ibang school because I was tasked for another position as OIC Assistant School Principal. So, medyo matagal-tagal nating iiwan tong school na to. Kaya nabanggit ko, maybe for the last time, gusto ko umikot at habang umikot ako, magkukwento ako sa inyo. Magkwento ko rito sa Santa Rita High School. Gusto ko simulan dito sa taas kasi ang una kong hinawakan dito mga grade 10 student. 2015. One of the most challenges. During that time, during ranking kasi ako yung nag-rank 1 sa AP for Araling Panlipunan. So dahil ako yung nag-rank 1, binigyan ako ng choices na pumili ng school. So, binigyan ako ng 3 school na open yung Araling Panlipunan. Sorry, hiningal ako. Second floor to. Yan yung background ng school. Binigyan ako ng choices kung anong school ang gusto ko. So una, tinanong ko ano ba yung mga available na school, ano mga pangalan. So binanggit yung unang school, yung pinakamalaking school dito sa amin, sa division namin, no? Sa high school, sa high school, ito yung pinakamalaki. Yung Olongapo City National High School. Sabi sa akin, sir, open yun. Kung yun ang pipiliin mo, maganda ron. Sabi ko, ma'am, anong advantage yun? Kasi hindi ako familiar pa doon sa environment ng school when it comes to becoming a teacher in that school. So sabi niya sa akin, sir, maganda ron kasi malaking school yun. So marami ka matututunan. Pag mga ranking, malaki ang chance mo magparank at kasi departmentalize. Dahil nga sa laki ng school. During that time, nasa 9,000 yung number ng student doon sa school na yun. Sabi ko, mapaganon ako. And then, second choice, sabi niya sa akin, sa Regional Science High School. Kaya kailangan din nila ng social science teacher doon. Doon tinanong ko ulit, sabi ko, anong meron doon, ma'am? Anong klaseng school yun? Sabi niya, maganda ron kasi mga estudyante ron nag-i-English. At ang mga estudyante ron high-end. Ibig sabihin, magagaling talaga sila. So as a teacher, para ka na lang talagang facilitator, sabi sa akin. Mga estudyante doon, mga bright students. Kaya hindi ka mahihirapan, sabi niya. And then yung pangatlo, ma'am, sabi niya, mapupunta ka sa isang school. Sabi niya, pangalan ng school is Kalalaki National High School. Pero hindi ka doon magtuturo. Dadalhin ka sa Santa Rita High School kasi kulang ng teacher doon ng Araling Panlipunan. Tapos sabi niya, pero wag yun na pipiliin mo, sabi niya sa akin. Di nagulat ako, sabi ko, bakit ma'am, ba't hindi ko pwedeng piliin yung school ng Kalalaki na dadalhin ako sa Santa Rita High School? Sabi niya sa akin, kasi pag dinala ka doon, dadali ka sa Santa Rita High School. Yung Santa Rita High School ang tawag that time, Little Tondo. So Little Tondo yung tawag. So I decided na para ma-challenge ako, pinili ko yung school na kung saan madadala ako dito sa Santa Rita High School. Kasi nga daw Little Tondo, maraming magugulong estudyante, mga estudyante pasaway, no? Mga estudyante na talagang beyond doon sa in-expect mong pag-uugali, no? Talagang worst during that time. So, ang dami ng hinayan, sabi sa akin, hindi ka pa nag-RS, yun nga, Regional Science High School. May sasakyan ka naman, pwede ka naman bumiyahe doon, ganun-ganun. So, parang may mga tumasang kilay, parang mali daw ako ng pinili during that time. So, pagdating ko rito, so Sabado sa ito, naayos na yung papers ko, nakalagay na doon yung school. So, pag-report ko sa Kalalaki National High School, ilang araw lang ako doon, dinala na agad ako dito. So sinabi na agad sa akin, diretso na ako sa Santa Rita High School. Dahil dito muna ako magtuturo. Kaya yun yung first time ko na maging teacher dito sa Santa Rita High School. Medyo challenge talaga. Nung una-una kausap yung principal that time, si Dr.
Avilanes. Yan, si Dr. Avilanes. Ma'am Nits, thank you so much. Shout out kay Ma'am Nits. Yan. Isa siya sa matagal na nagsasabi sa akin na bagay kasi sa'yo, principal, lagi yung sinasabi sa akin that time. Bagay sa'yo, principal, dapat mag-principal ka. Sabi niya gano'n. Head teacher muna, sabi niya, huwag ka na mag-MT. Yan, siya yung unang nag-ano sa akin noon, challenge na hindi ako para talaga sa master teacher. Kasi yung mga proposal ko, yung mga suggestion ko, pag meeting kami, more on admin. Kaya sabi niya, more on admin ka talaga. So, ito yung unang-una ko naging classroom na napunta ako dito. Yan to. Yan, ito yung una ko naging classroom. Charity pa ang pangalan nito. That time. Ngayon, ano na siya? Reading center. So that time, yan ang una-una kong classroom. So, ginagawa ko to kasi tumutuloy yung kisame niya. Hindi natin mabuksan, nakalak eh. Tumutuloy yung kisame niyan eh. So, pinagawa natin yan. Nagpalit tayo ng 5 plywood. Pinatakpan ko yung tumutulo. Then pinalitan ng 5 plywood para mas convenient yung mga bata. Then pinapinturahan ko yung loob. Walang electric fan to. Pinalagyan ko ng electric fan. As in, bumili ako out of my own pocket. Kasi during that time, siyempre siguro excited ako. Ganun. Kaya gusto ko presko yung mga bata. And then, nag-donate ako din ng electric fan doon sa dulo. Yan. Kasi naawa ako sa mga estudyante. May turo ako dyan. Kasi nung araw, itong buong floor na to, grade 10 to lahat hanggang doon sa dulo. Grade 10. So, 4 na classroom. So, pag nagtuturo ako doon, aralin panlipunan. Ang init. Pati ako, pasin, pawis na pawis, no? So, naawa ako sa kanila. So, nag-donate ako ng 3 electric fan dyan sa classroom na yan. Okay? So, baba tayo. Ngayon, pagdating ko rito, grabe ang mga bata rito. As in, talagang magagamit mo yung salitang bastos. Talaga, as in, literal, wala silang nire-respeto, ganun. So, napaisip ngayon ako, sabi ko, ano kaya magandang gagawin ko para maano ko itong mga estudyante na to. So, nakaisip ako ng paraan, kasi during the time, sabi sa akin ng principal, Sir MC, ikaw humawak ng CAT, criminology pala yung baccalaureate mo, sabi niya sa akin. Eh since sabi niya na ang baccalaureate mo pala ay criminology, ikaw humawak ng CAT. So nagkaroon kami ng CAT, sinimulan ko doon yung programa ko pagdating sa behavior ng mga estudyante. Ang daming challenge kasi may mga bata talaga na hindi mo matitame, no? May mga estudyante pa akong challenge na mag-CAT sila, ayaw nila, ganyan. So ang ginawa ko, nirespeto ko muna sila. Hindi ko muna sila ginudge ng mga loko-loko, pala-absent, ang daming kalokohan. Hindi ko muna sila ginudge na gano'n. Ginudge ko muna sila as ordinary na kabataan. So nirespeto ko sila, nakikipagkwentuhan ako na maayos, sinasabayan ko yung mga kulit nila that time. Nung nakuha ko na yung loob nila, doon ko na sinabi kung gaano kahalaga na nagbibigay tayo ng respeto. Kaya ang naging tema rito, pag sinabi mong Sir Ems, RESPECT, respect. Yun yung parang naging pamantayan ko sa mga bata rito. Dito sa Santa Rita High School, mula nung nagsimula ako, dahil siguro sa ginawa kong pagrespeto muna sa mga bata, ni minsan walang estudyanteng challenge ako para tuksuhin or magbigay ng, sabihin na lang natin, tawag sa akin, no? Walang tumawag sa akin dito ng negro, walang maitim, gano'n, wala. Halos lahat sila, puro Sir Ems, puro respeto. Although may mga teacher dito na tinatawag nila ng mga gano'n, ng mga call name, may mga pagkano sila. Pero sa akin, wala akong experience. Hanggang sa araw na ngayon, naaalis na ako dito. So, pakita ko sa inyo to, itong lugar na to. Ito yung isa sa naging challenge sa akin noon. Itong area na to, CR to eh. CR. Bakit siya naging challenge? Dito tumatambay yung maraming nagsusugal ng mga estudyante. Ang admin namin doon sa dulo. Nakikita niyo yung dulo na yun. Okay? Ang layo, di ba? So, pag nung inatasan ako ng principal namin na manguna para napatigil yung sugalan dito, ang hirap. Kasi nung nag-usap kami ng security guard, may spotter sila rito eh. Spotter. Sumisilip. So pag alam na paparating na kami, takbo na sila doon sa may likod. Yan.
Kasi may daan niya, papunta ron sa dulo, lalabas ka doon sa kabila. Yan, takbuhan na sila. So pagdating mo dito, wala na. Pulasan na. So ang ginawa ko, hinayaan ko silang magsugal. Sabi ko sa guard, huwag mo sitahin, hayaan mo sila. Hayaan mo lang sila, sabi ko gano'n. Hanggang sa dumating yung time na nakarating ako dito na hindi nila alam. So nakalusot ako. Gulat silang lahat. Sabi ko walang tatakbo. Wala akong gagawin sa inyo. Sabi ko hindi ko kayo dadalhin sa discipline office. Hindi ko kayo susumbong sa principal. Kasi during that time ako din yung guidance ng school. So sabi ko, hindi ko kayo dadalhin doon. Gusto ko lang kayo makausap, sabi ko. Kasi nabalitaan ko that time, meron silang financer na galing sa outside ng bakod na yun, tumatalon. May nagpe-finance nung sugal nila na Caracruz that time. So sabi ko, kinausap ko sila. Sabi ko, kung gusto niyo magsugal, huwag dito sa loob ng paaralan. Hindi ko naman kayo susumbong, pero sa labas kayo ng paaralan. Kung gusto niyo magsugal, sabi ko. Kasi nasa loob kayo ng school. So definitely may rules tayo. So kinausap ko sila maayos, ganun-ganun. To cut the story short, nakuha ko yung loob nila. Little by little na pahinto natin yung sugal dito sa lugar na to. Another na challenge na experience ko dito, yung tumatalo sa mga bakod ng mga estudyante. Pinakamalaking problema. So what I did was, ginausap ko yung mga estudyante tumatalon na namukaan. Sabi ko sa kanila, kung ayaw niyo na mag-aral at gusto niyo umuwi, huwag kayo tumalon sa bakod. Punta kayo kay Sir Ems, kausapin niyo Sir Ems, at palalabasin ko kayo sa gate. Sabi ko, pipirma lang kayo sa attendance, sa logbook, na lumabas kayo. At i-inform ko lang yung magulang nyo. Sabi ko sa kanila. So tuloy ko yung sinasabi ko, no? May electric pala sila. Kulang na lang saksakan, nakabit na yung dalawa. Very good. So tuloy ko yung sinasabi ko kanina. Yung kwento ko dito sa school. Mahaba-habang kwento to, kaya okay. So ngayon nandito ako sa senior high school building. Ito yung last room ko. Itong nasa likod ko yan, senior high school building. Ito yung grade 12 UMS na classroom, no? Grade 12 UMS Orelli. So ito yung huling classroom ko ngayon. Doon tayo galing kanina sa grade 10 building, yung second floor na yan. Okay? So, yun nga yung mga tumatalo sa bakod na yun ang next challenge. So, yung sinabi ko, gusto nyo lumabas, ganito, tuwa sila. Tapos ini-inform ko siyempre yung parent na hindi nila alam, ini-inform ko yung parent nila kasi nga delikado rin yun, baka mapano sila. Hanggang sa eventually, nahinto rin natin yun, nabawasan yung mga bata na tumatalon kasi nagbigay tayo ng mga motivational at inspirational activities sa mga bata na yun. Pinintindi natin bakit ka ba pumapasok sa paaralan. At kung tinatamad kang pumasok, huwag ka pumasok. Kasi tinatamad ka eh. Di ba? Kaysa naman sa magkaroon ka pa ng kaso rito sa school. Bentahan ng marijuana, na-encounter ko rito, shabu, mga estudyante nagbebenta rito ng shabu. Marijuana. My God, yun yung mga mabibigat na challenge sa akin na na-resolve natin, nagawa natin ng paraan na maihinto. Kinausap natin lahat ng mga lokolokong student dito, lahat, ang tawag sa kanila, mga pasaway. Ng mga estudyante, kinausap natin at lahat sila sobrang sarap sa pakiramdam na ang laki ng respeto nila sa akin after ko sila makausap. Na-encounter ko rin dito yung isang estudyante. Dito yun, natatandaan ko yung room na yan. Hinamon niya ng suntukan yung kanyang teacher. Kasi pinahiya daw siya sa loob ng classroom. So sobrang takot ng teacher, kinabukasan nagpalipat na ng ibang school. And then yung worst pa dito, yung may mga tumalon sa bakod. Yan yung bakod na yan, siyam, na may mga dalang itak, may mga dalang karet. Dito yan sa gitna ng ground, nangahamon sila, hinahanap nila yung kaaway nila na parang nagabyado daw yung tropa nila, parang ganon. So nagpa-lockdown dito, pinapasok lahat ng mga teachers sa faculty, mga bata and teacher na nasa classroom, nilock yung mga pinto. Hanggang sa dumating yung mga pulis, mga barangay, no? So kinasuhan yung mga kabataan na yun. Very memorable yung na-experience ko rito. Sa DRRM, madalas ako dito by the way. Kada bumabagyo, pag alam ko babahayin na nag-stay na ako dito, nasubukan ako mag-stay dito overnight. Lalo na ng mga evacuees kami dyan sa building na yan.
may mga evacuees dati dyan. So I need to monitor them, make sure hindi masira yung mga gamit ng school. At nagbigay ako ng procedure that time. At nagpapasalamat ako kasi kasama ko that time. Ang kasama ko mga CAT. Kaya mga officers na yun, sila yung kasama ko na inisa-isa namin yung mga room. At sinasabi namin yung rules na huwag magsiksikan, dito yung CR, mga kalat nila, make sure hindi ko saan, ganun. Pero nakipag-negotiate ako dito sa gobyerno, no, na hindi dapat gawing evacuation center to kasi nga binabaha, lubog. Pag lumubog dito, lagpas tao. As in, lagpas tao. Kaya sabi ko, dapat hindi ito evacuation center. So, ang na-declare na evacuation center is isang school na mataas. At mula noon, wala na nag-evacuate dito. Kasi nga, pag dito sila napunta, hindi madadala yung relief. Kasi nga, hindi makakatawid yung mga sasakyan. Kasi dito sa loob, kung hanggang dibdib ang tubig, sa labas, halos 2 tao ang lalim ng tubig. Hindi sila mabibigyan ng tulong agad. So pinaliwanag ko rin sa kanila yon doon sa mga nag-evacuate dati rito. At naunawaan naman nila. Kaya mula nung wala na nag-evacuate dito. At napanatili nating maayos itong paralan na to. Lalo na nung lumubog ito noong 2018, yung mga room na yan na nasa baba lahat. Nako, pinasok ng putik yan. Kasama ko yung mga CAT, mga ibang teachers, nilinis namin yan. Kasama yung mga SSG dati. Officer that time, tulong-tulong kami na nilinis namin, mga classroom, tinanggal yung mga putik, pinunasan namin para bumalik sa normal yung klase. Isa sa mga magagandang na experience ko rito na nagkaroon ako ng impact sa mga estudyante that time. Itong building na to, dati wala tong notice ko kasi isa lang yung labasan, kahit 2 classroom lang siya, pag nagkaroon ng lindol or emergency, magsisiksikan yung mga bata doon. So, nung ito, parang renovation or refurbish, kinausap ko yung engineer kung pwede maglagay ng additional na exit. Actually, nire-request ko nga lang hagdan pababa. Pero ang ginawa nila ito, yan, kaya bago yan, kung mapapansin nyo bago. Isa ito sa maraming hindi nakakaalam dito sa school, maraming hindi nakakaalam nito, na ako ang nag-request nito. Ito. Kaya nagawa to. Kaya itong room dito, may sarili na silang exit. At hindi na delikado in times of emergency. Yan, may exit na, palabas dyan. Yan, papunta roon sa ground. Okay? Maraming di nakakaalam na ako nag-request nito. Isa ito sa legacy na may iwan ko rito siguro sa Santa Rita High School. Na nakapaglagay tayo ng isang evacuation, hindi naman, emergency exit. Okay? Na pwedeng daanan din ng mga bata. Okay? So, yan. Dami din nakakaalam yan dito na tayong nakiusap para mailagay yan. So, moving forward, umuulan ngayon. Yan, namimiss ko kasi yung pupuntahan kong school, mataas, medyo bundok siya, kaya hindi binabaha. Kaya ang biro nga ng mga ibang teacher na kasama ko rito, baka naman daw landslide na may counter ko doon. Pero they're just joking. So, umuulan, namimiss ko talaga yung pagpunta ko rito. Pag alam ko may bagyo, tumataas yung ilog. Tabing ilog kasi kami. Yung bakod na yan, nakikita niyo yung bakod na yan, yung may green, yung bakod na yan. Sa kabila niyan, ilog na. So pag umapaw yung ilog, pasok na ang tubig dito sa amin. Papasok na. Isa yung sa hazard dito, kaya medyo vigilant ako. Kasi miniremind ko na lahat ng teacher, iangat yung mga gamit, walang nasa floor, lalo na yung mga libro, ganun. Kaso nga lang, may mga naiiwan pa rin. Pagdating ko, pag-ikot ko, may nakikita pa rin mga libro sa sahig. So yung ginagawa ko, inaangat ko siya. Ako na yung nag-aangat kasi ako naman na yun dito. So mga sacrifices na nagawa natin dito sa paaralan natin. Hindi lahat joyful, hindi lahat na experience ko dito masaya, encouraging. Na experience ko rin dito na siyempre maraming teacher magalit sa akin, no? Hindi ko masasabi nagalit pero siguro nagtatampo. Siguro hindi nila na-appreciate yung mga sinasabi ko, yung mga ginagawa ko, or may mga nasabi ako na na-offend sila, for that matter. Okay? Kaya na-experience ko rin dito na i-petition ako ng mga teachers. Hindi naman lahat. May mga teachers lang na nagkaisa na patalsikin ako dito sa Santa Rita High School. So gumawa sila ng petition, pirma-pirma sila. Hanggang sa nakarating yung issue sa division office. Ako, wala naman ako alam kung ano yung nagawa ko mali sa kanila So nagkaroon ng investigation, dumating ang aming PSDS that time. Pinakit kami lahat doon sa isang activity room namin, ICT. At kinausap sila doon.
Pinisaysa sila, ano ba talaga problema nyo kay Sir Ems, gito ganyan, lahat-lahat. No? So lumalabas, sabi ng PSDS, professional jealousy. Kasi ginagampanan ni Sir Ems yung tungkulin niya, and then maraming nagagalit sa inyo at nagtatampo dahil doon. Kasi ang isa sa pinakamabigat na issue doon, yung meron kasi isang estudyante na pinalabas ng teacher sa labas kasi late. Siyempre ako bilang guidance, ayoko yung ganun. At saka bilang isang child rights advocate, ayoko yung ganun, ayoko makita ng ganun. So nakita ko yung bata, ayaw papasukin kasi late daw. So ang ginawa ko doon sa bata, dinala ko sa guidance, doon siya maghintay kasi napapahiya siya doon, nagmumukha siya kawawa, di ba? Hindi naiintindihan ng teacher psychological and emotional na pagdadaanan ng bata na yun. So what I did was, dinala ko yung bata sa guidance. So naging laking issue yun na yun nga, nakikialam daw ako sa decision ng teacher, pero hindi nila alam na pwede silang makasuhan nun. Pwede silang mademanda sa ginawa nila na yun. So yung mga ganong klase na policy ko rito, tapos yung mga estudyante sa akin, imbis na sa kanila magsumbong sa mga advisors, sa akin nagsusumbong. Yun, lalo silang naiinis doon. Okay? So naiintindihan ko naman yun, yung ganong karakalan. So isa-isa mga na-survive natin dito sa Santa Rita High School. Kaya nga natutuwa ako doon sa isang co-teacher ko dati na wala na rito. Sabi niya sa akin, Sir Ems, paano mo nagagawa yun? Pumapasok ka pa rin sa school kahit alam mo maraming teacher ang galit sa'yo at di ka pinapansin. Simple lang yung sagot ko doon sa teacher. Sabi ko sa kanya, naging teacher kasi ako ma'am hindi para sa teacher din. Naging teacher ako para sa estudyante. So pumapasok ako para sa estudyante, hindi para sa kanila. So yun lang yung sagot ko that time. No? Added na pinadagdag ko dito, ito dalawa to eh. Ito. Kasi nga wala kaming bell dito na electric, no? Yung parang pang emergency, yung or buzzer, mga ganon. Wala. Kaya nagpalagay muna ako ng ganito. Mayroon tong pamalo. Ang may hawak itong classroom na to. Pag may emergency lindol or something, pupukpukin nila to. Sunog, ganyan, emergency. Kakalembang dalawa yan, yung isa nandoon, yung kulay pula. Yan, yung pula na yan. Yan yung isa. Doon naman sa kabila. Para naririnig doon, naririnig din dito. And now, sabi nga nila, the end is near. Ito yung aming TLE room. Ba't bukas? Hindi nakasara. Papasukin to ng pusa. Or baka mamaya may pumasok na naman din ako. Check lang natin tong room na to. Okay lang nga, may pusa na. Diba? Nakalock, okay naman, safe. Okay. So, nagulat lang ako kasi nakaano siya. Nakabukas, hindi naka-padlock. So, sara natin. Okay. Itong room na to, yan. Yung room na yan. Yan yung aking dating office ng CAT. So, dyan ako unang nag-opisina. Ngayon, ano na siya, SPA na. Mga SPA na yun nandyan. Isa sa office ko dati ng CAT. Isa sa pinakamagandang program na tayo ko talaga rito, CAT. Ang daming nabago, ang daming namulat. Na-experience ko rito, parang 7 estudyante ata na parang pasaway nilagay sa akin sa isang classroom nung naging advisor na ako. Lahat ng pasaway nilagay sa akin. Akala siguro nila matatalo ako pero hindi, natuwa ako doon kasi pagdating ng moving up, yung mga pasaway na yun talagang nagpasalamat sila sa akin, hinag nila ako dahil daw sa akin nakatapos sila ng grade 10 at pwede na sila mag senior high school. Naging grade 7 advisor din ako. Yun, yung room na yun. Yung may nakalagay na wait. Yan. Yan yung may nakalagay na SPA journalism. Yan. Orchids ang hawak ko noon. Sobrang natutuwa ako kasi binaba ako doon sa grade 7 dahil pinagkaisahan ako na alis sa grade 10 that time kasi nga masyadong ang mga grade 10 parang sa akin masyadong malapit that time at hindi sa mga advisor nila. So binaba ako, sabi sa akin ng principal, pinagbigyan ko lang, sige ma'am, okay lang. So sa grade 7 ako dinala. Pero isang taon lang, sunod nun binalik na ako sa grade 10. Kasi nalaman din ng principal yung impact ko sa mga grade 10 na aalis, no? Magmo-moving up. So nag-estudyante ko pa yung mga grade 7 dyan. After a few years, nag-estudyante ko rin sila sa grade 10. Nakakatuwa. Shoutout kay Erica Ambulo, kay shoutout sa'yo kaya, shoutout sa'yo. Maraming salamat at alam mo na marami tayong kwento rito sa school, Ikay Ambulo. Ano pa ba?
Ay kay Madam Jess Chada, naging principal ko rin dito. Ma'am, say thank you so much. Ang laki din ng tiwala sa akin nun. Nung principal na yun, si Ma'am Jess Chada. And of course, Ma'am Yvette, bago siya naging supervisor, ah, meron kaming moment ni Ma'am Yvette. Pero nagpapasalamat ako kay Ma'am Yvette, di niya tinanim na sama ng loob yung mga sinabi ko sa kanya before. Shout out, Ma'am. Supervisor na namin siya ngayon sa Science, EPS. Sa mga naging estudyante ko rito, shout out sa inyo. Ah, sa mga C80 officers na naging corps commander ko rin dito, Tony, marami tayong memories dito. Pati jowa mo, dito nagsimula. Congratulations sa inyong dalawa, Tony Ballesteros. Graduate na siya ng criminology and aspiring to be one of the officers na ng PNP. And alam ko magtitake siya ng board ng criminology para maging criminologist na siya. Shout out Tony, good luck ha. Memories dito, si Laika Junicio. Yan, isa sa mga una kong officers, first corps commander. Natuwa ako sa kanya kasi kahit na nagkaroon ng challenge sa buhay niya, tinapos niya pa rin yung kanyang pinangako sa akin na tatapusin niya yung course niya na criminology. Ngayon college graduate na rin siya. At plano na rin na pumasok sa PNP or mag-take ng board exam muna. So shout out sa kanila at sa mga hindi ako pinabayaan hanggang sa last year, no, bago nawala yung C80. Hindi ako pinabayaan ng mga itong specific na 2 tao na to. Si Arthur, yan ay isa na ring instructor ngayon sa isang college. Tour, thank you so much. Paalis na si Sir M sa Santa Rita High School. Maraming salamat sa iyo, Tour. You never let me down. Isang message ko lang, nandyan ka na. At sobrang proud ako sa narating mo ngayon. At kung sino ka na ngayon. At kung paano ka rin nire-respeto ng mga estudyante mo ngayon dyan sa isang kolehiyo na pinagtatrabahuhan mo. Salamat sa mga natutunan mo sa akin, mga nabanggit mo sa akin na may mga binaong ka at ginagamit mo yun ngayon bilang instructor din. And of course, kay Allen, yan. Si Allen Bagsik, yan. Parang ang tawag ko nga sa kanya, terador eh. Yan. Siya yung parang sniper, yan. Kasi gusto niya daw maging sniper. Kung sakali matatapos niya yung course niya sa criminology at maging police siya. Sniper siya kasi pag siya dumating, lahat ng C80 officers na tinitraining nun talagang tumitino. Kasi ang ganda ng personality ni Allen as an officer. Talagang tumitino. Kaya sila yung nakasama ko hanggang last year, no, last school year, na tinulungan nila akong ayusin yung mga C80 officers. So Allen, thank you so much. At pangarap ko pa rin makatapos ka ng college at maabot mo yung pangarap mo. Sana yung pa rin na maging priority mo later on in your life. Sa lahat ng mga naging officer ko rito, si Alyssa, na isa ng college graduate at alam ko, nagtatrabaho na sa isang kilalang restaurant or resort or something at may sarili ng negosyo din. Thank you, Alyssa. Si John Lloyd, no? Naging naging officer ko din, corps commander, kaso naging pasaway kaya bumaba sa XO. So John Lloyd, tapusin mo pa rin yung criminology mo. Sayang. Isang taong ka na lang, tapos ka na. Sino pa ba? Si Alexan, yan. Kauna-unahang Muslim na corps commander ko dito. Sobrang bait. Napakagaling. Hands up din ako sa kanya. So, college siya ngayon. Good luck sa pag-aaral. Alexan. Soriano, yan. Soriano, tsaka si Glenn, my friend. Yan, si Glenn. Shout out sa inyo, sa jowa mo Glenn ha, kay Andeng, shout out. Gusto ko yung tandem ni Glenn at saka ni Soriano dati. Lagi talaga sila nag-uusap, corps commander ng XO. At ang isa pinakamalaking challenge dito, yung nanindigan sila sa akin ng mga panahon na pinapalitan yung corps commander, no, may ibang hahawak sana. So natutuwa ako sa kanila. Nag-stand sila at hindi madaling ginawa nila kasi nakarinig sila ng mga critics from other teachers, no? At ngayon, nalagpasan nila yan. Si Glenn, kung hindi ako nagkakamali, nurse siya ngayon, no? 4th year college na rin, graduating. Si Soriano, mas pinili niya si Rian, no? Mas pinili niya muna magtrabaho siguro para makatulong sa pamilya. Salamat sa inyo, salamat. And then, yung last na corps commander ko,
Si last na nga, nakalimutan ko pa, no? Of course. Si Cheska, joke lang Cheska. At saka yung kanyang ex, o si James dito nag-aaral, at si Cheska lumipat sa Columban. But it doesn't mean wala daw siya respeto sa akin. Talagang gusto niya lang sundin kung ano gusto ng ate niya o ng kanyang magulang. So thank you sa inyo, Cheska. And James, kahit kayo na yung huling CAT officers and the rest of the CAT officers na hindi ko nabanggit, shoutout sa inyong lahat. Sobrang nagpapasalamat si Sir M sa inyo. Ang dami nating memories dito. Kahit tayo na lang nakakalam ng mga memories natin dito. Sobrang nakakatawa, no? So, as I live dito sa Santa Rita High School, wish ko sana maayos na yung problema rito sa lupa, no? The other day or yesterday ata yan, may dumating na naman kami eviction notice. Pero pinorward na kay Mayor, no, para makahingi ng tulong. Kasi itong lupa na to nakasangla sa bangko. So until now, hindi pa siya nare-resolve. At parang may eviction notice na policy kami rito. So nakakawa naman yung mga bata pag nawala ng paaralan. Kasi itong barangay na to, ang pinakamalaking barangay when it comes to population sa buong Olongapo. At voting population itong barangay na to. At nag-iisa lang tong high school dito sa barangay na to, pero may 3 elementary dito na public. Yung isang school dito private, ito public. Kaya nag-iisang public high school dito na may senior high school na. Kaya sana maayos. Isa na lang kami din sa mga school na walang covered court kasi nga nakasangla yung lupa, hindi matayuan. Pero sabi na aming superintendent, shoutout sa aming superintendent, gusto niya tayuan to. Ito yung sinabi niya sa amin. Narinig ko yung sinabi niya na tatayuan na 4 na palapag. So hindi ko na maabutan yon. Sana tuloy-tuloy ang progress at paglago ng school na to. Namimiss ko to sobra. Maraming na-develop sa akin, maraming adjustment sa mga teacher na nakalaban ko, nakasagutan ko. Nag-adjust ako sa aking personality para mas lalo ko sila maintindihan. Dahil sa school na to, nag-take tayo ng board exam para maging registered guidance counselor tayo at maging legit yung mga sinasabi natin at pwede na tayo mag-counsel ng mga bata. Kaya nalulungkot ako dun sa mga bata na hindi ko na maka-counsel. May schedule sana ako ng counseling sa kanila pero hindi na mangyayari yun because I'm leaving. Today, Saturday, nagakot na ako ng mga gamit ko. Yun yung mga ibang gamit, no? Iuwi ko na sa bahay. And on Monday, babalik lang ako dito para ihatid ako ng aming principal at ng ibang mga heads namin doon sa bagong school. Napupuntahan ko bilang OIC Assistant Principal. Maraming salamat sa Santa Rita High School. Sobrang pinatibay mo ko, sobrang pinalakas mo ko. Maraming salamat sa mga estudyante na nakasama ko rito, nakasalamuha ko. Shoutout kay Angel Julias na nangako din na talagang babalik siya at mag-aaral, tatapusin niya yung pag-aaral niya after niya magkaroon ng challenge din personally sa buhay. So ngayon nag-aaral na ulit siya, tinatapos niya yung senior high school. Tapusin mo yan, Jel, ha? Tapusin mo. Tuloy mo yung pangarap mo na maging engineer. Sa mga estudyante ko ng senior high school, good luck sa inyo, galingan niyo, tapusin niyo. Shoutout sa inyong lahat. Kay Alex, huwag kang susuko sa usapan natin, ha? Kay Alexa, kahit anong mangyari, huwag kang bibitaw, kaya yan. Jules, Julian, Albert, thank you so much. Thank you. Ang laki rin na natulong mo sa akin. Juber, Bryce, kayo yung mga original na estudyante ko sa senior high school. Medi, Raisa, Jane, Maricar, si Jane, si Renz, Mark, na nag-work student. Tapusin mo, Mark, ha? Bon, yan, si Gab, si Bon, tapusin mo para darating araw makatulong ka na kay mama mo. Madami akong gustong banggitin pero pasensya na doon sa mga hindi ko nabanggit, ha. Ang dami ko sanang gusto pang banggitin pero magulo na isip ko, ang dami ko pang inaasikaso, dami ko pang inaayos. So ito yung isa sa room na dinevelop ko. Ito yung unang-unang senior high school na room, no? Grade 11, ito yung una. Challenge to sa akin kasi binago ko lahat ito.
pati pintura, lahat. Nung ginawa ko to 3 years ago. O magto 2 years ago. So, tignan natin kung mabubuksan natin. Hindi na napalitan na ng lock. Tiniturahan natin yan, naglagay tayo ng electric fan. Sira-sira to. Pati yung mga beam na kahoy na ganyan, doon sa kabila niya, pinalitan natin. So, umabot ng almost 25 to 30,000 ang nagastos ko rito. Sa room na to. Ito yung isa sa na-develop kong room. Ang ginawa ko kasi, nagkaroon kami ng MOA ng principal ko. Na ako mag-aalaga nito 3 years. Parang adapt a classroom, ganun. Hindi ako ililipat ng room for 3 years. Kaya, ngayon ano na siya science laboratory pero ginagamit ng grade 7. Kasi kinulang kami sa room, pero science lab na siya. Ginagamit siya ngayon ng grade 7. So, isa ito sa pinagkagastusan ko dito. Pinakamalaking nagastos ko dito sa classroom na to. Pati smart TV, nilagyan ko to, smart TV. Sumunod na nagastusan ko yan, yung aming SDC. Pinapinturahan ko, painting, lahat. Pinagawa ko yung loob, nakita nyo naman kanina, di ba? Kaya sabi ng isang teacher ko shout out kay Sir Melvin, no? Sabi niya sa akin, lahat ng pinupuntahan mo sir na room, no? Talagang gumaganda, no? Naayos mo, sabi niya. Kasi alam niyo bilang teacher, dapat kasama yung pagiging dedicated natin. Dapat yung classroom natin extended yon of who we are as a teacher. Kaya dapat hindi tayo madamot sa pagpapaganda ng mga classroom natin. Hindi ko sinasabing gastosan nyo rin ha. No, please don't get me wrong. Find sponsors with your family para mas maayos natin. Okay? So, see you when I see you. Good luck sa ating lahat. Paalam, Santa Rita High School.